ngitian yung katabi mo. At batiin mo naman siya ng good morning. Good morning. Di ba napakaganda at mga gwapo ng bawat isa sa umaga na ito. At sabihin mo rin sa katabi mo, masaya ako, nandito ka. Ayan, tinayaan ko po na tayong lahat ay tumayo. Masaya po ba tayo na nandito tayo? Nakarating tayo ngayong umaga na ito. Pwede ba natin bigyan ng malakas sa palakpak ang Panginoon sa umaga na ito? Sabi nga sa verse Ephesians 2:8-9, "For it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, that no one can boast." Sabihin mo sa katabi mo, may na-receive ka na regalo. At yun ang kaligtasan natin kay Kristo. Amen? Palakpakan natin. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal ninyo sa amin. Come on, let's worship the Lord. Let's give our praises to Him. Our life, our hope, our strength is in you, Jesus. Sige po, tayo pumalakpak. Tayo mawin sa Panginoon sa umaga na ito. La, la,
for your love towards us, Lord. Lord, we lift your name in the most high, Lord God. Lord, truly you are magnificent, Lord God. You are all powerful, Lord God. This morning, church, let's meditate yung kabutihan, kadakilaan ng Panginoon. Let's express our love to Him through worship. That came crashing over me. Who compares to you? You who bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured. Compare
No one else will compare to you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Come on, church, sing to the Lord. Hallelujah to the highest praises to you, Jesus. Yes, Jesus. Lord, our words cannot describe, Lord God, how great and powerful you are and how we are lifting up your name, Jesus. Lord, our praises would be a sweet sound to you, Lord. Hallelujah. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord. Come on, church, sing to the Lord a hymn of love towards Him. I'm carried in everlasting arms. Yes, Lord, you'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You'll never let me go through it all. Hallelujah, hallelujah. Can we give God the best clap of offering? Hallelujah, 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 hallelujah. Come on, church, yung palakpak na pinakamalakas at nararapat sa ating Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are so much faithful to us, Father God. Hallelujah. Lord, it's truly that you are a magnificent God. Tunay, Lord, na you are glorious. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. And you are always faithful to us, Father God. Kaya, Lord, marapat lamang na ikaw ay aming awitan,
purihin, sambahin at pasalamatan sa lahat ng oras, Panginoon, sapagkat tunay, kailanman, ni minsan man, hindi mo nga po kami iniwan, Father God. Salamat po, Ama, sa iyong pagmamahal, Father God. And Lord, at this morning, Lord, we thank you, Father God, for the assurance that you are the one who made us, Father God, and you are always there, Father God, to help us, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa napakagandang araw na ito, sa napakadakilang araw na ito, na ibinigay mo nga po sa amin, Panginoon. Salamat sapagkat ito yung araw kung saan ang bawat na iyong anak ay muling magsasama-sama, magtitipon-tipon upang ikaw ay dakilain at pasalamatan sa aming kalagitnaan, Father God. Salamat sapagkat sa umagang ito tunay na ang bawat isa sa amin ay yun na nga pong pinagpala. Salamat sa panibagong lakas, salamat sa panibagong buhay, at salamat po, Lord, sa panibagong sigla na patuloy na ibinigay niyo po sa amin. Lord, at this moment of time, we just pray, Father God, na sa apat na sulok ng lugar na ito, Panginoon, we continue to welcome your Holy Spirit in our midst, Father God. Lord, we do believe na ikaw po ay aming nasa kalagitnaan sa oras na ito, Panginoon. And Lord, I just pray, Panginoon, at this moment na, Lord, dalangin ko na sa oras na ito, patuloy na ikaw nga po ang bigay sa akin ng katalinuhan na nagmumula sa iyo, Father God. Lord, itago mo nga po sa iyong likuran ng sa gayon na mga tunay na salita mo nga lamang ang mahahayag sa oras na ito. And at this moment, Lord, we speak blessing, I speak blessing, Panginoon. And we claim, Panginoon, na tunay na sa iyong mga salita, bawat isa sa amin ay mapapagpala sa araw na ito. We expect that something good is happened today, Father God. Maraming salamat po. And dalangin namin, Panginoon, na even yung mga kapatid namin sa online, patuloy na ikaw nga din po sa kanila ay maggabay at patuloy na lukuban mo rin po sila ng iyong banal na dugo ng sagay na matunay na ang kanilang mapapakinggan, Panginoon, sa oras na ito ay magkakaroon ng pagpapala sa kanilang buhay. Maraming salamat po, Ama. Patuloy na sa namin binabalik ang pinakamataas na papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Pinagpala ba yung umaga natin? Yung lahat ng nakaranas ng pagpapala ng Panginoon, pwede bang malakas na palakpak? Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Sabi nila, pag December daw, malamig na. Tama ba? Pero si Kuya Joffer, init na init ngayon. And praise God. Alam niyo po, it is always a great honor and highly privileged na makapagsalita po dito sa harapan nito. It's always by the grace of God kung bakit ang bawat tao na nandito ay nakakatayo. Amen? Amen. So, yun po, kanina nga, kausap ko si Ninong Erwin. Actually, this is the third time na pinagkalooban ako ng ating mga pastor na magkaroon ng pagkakataon na makapag-share sa inyo. Pero kahit ito yung third time, sabi ko kay Ninong Erwin, Nong, ba't ganun? Kinakabahan pa rin ako. Kinakabahan pa rin ako, Nong. Sabi niya, Nak, pangatlo mo na yan ah. Kinakabahan ka pa rin. Sabi ko, at least Nong, nakakatulog na ako ngayon. Amen? At nakagandahan po doon, sabi ko kay Ninong Erwin, kinakabahan, pero hindi mapipigilan. Amen? Amen? Pwede bang malakas na palakpak sa Panginoon? Praise God, praise God. Kinakabahan ako pero hindi mapipigilan kasi naniniwala ako na sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng panahon, ang Diyos ay laging nariyan. Amen? At bago po ako mag-start, nais kong samantalahin yung pagkakataon. So medyo si Kuya Joffer po kasi ay inexpressive and hindi ako masyadong expressive pagdating sa SOCMED and even sa personal. So gusto ko pong batiin yung aking asawa. Hey, kaway naman. So ayun po si Ate Chi. So happy anniversary. Ayan, so hindi ako medyo sa SOCMED pero hayaan niyo pong mabigyan ako ng pagkakataon mabati yung aking asawa. And happy anniversary. Yung pagmamahal ko sa'yo 9 years ago hanggang dulo ay hindi magbabago. Ayan. Sa halip ay mas lalo pang mag-iibayo kasi yung pagmamahal ko sa'yo ay may kasamang nag-uumapaw na pagmamahal ni Kristo. Yes, bars. Joke lang. So, ayun. And dahil anniversary namin, so medyo maiksi lang po kasi yung yung naibigay na parang i-share ngayon, mga lang to siguro kaya ng mga 25 minutes and 1 day. So okay lang po ba yun? So maiksi lang. So gusto kong samantalahin nga ang pagkakataon yun. So
a short lang, allow nyo na makapag-share ako sa inyo a couple of minutes kung paano kami nagsimula ni Chi. Since ito yung panahon kung saan pinag-aaralan natin yung pagtatanim. Amen? So hindi lang naman ang pagtatanim po kasi, marami talaga siyang pinagagamitan. And kung gusto ko lang pong alalahanin dahil ng anniversary namin ng asawa ko, so kung paano ako nagtanim sa kanya that time, 9 years ago. So mabilis lang po. So naalala ko nung 2015, yan, September. Yun. So, nung panahon na pinayagan niya ako manligaw, ganito po talaga yung scenario, mabilis lang. Si Kuya Joffer, that time nag-aaral pa eh. Pero sabi ko, gusto kong tandaan to lalo sa mga kabataan. No? Gusto kong emphasize to. Gusto kong i-stress out. There's always a time for everything. Amen. Lahat ng bagay ay may tamang panahon. Pero sabi ko nga, nung time na nanligaw ako kay Chi, huwag kayo gagaya kay Kuya Joffer. No, so naligaw kay Ate Chi, nag-aaral pa po si Kuya Joffer that time. Pero nung time na nag-aaral ako, nagtatrabaho din ako at the same time. So talagang sabi ko, ayoko na itong pakawalan eh. So yun, so isipin niyo po, ganito lang yung ginawa ni Joffer kung paano siya nagtanim bago niya na-harvest si Ate Chi. No? So ganito nagtanim si Kuya Joffer. Nung time na naniligaw po ako kay Ate Chi, nag-aaral ako sa PUP. No? 4th year college, taking up BS Civil Engineering. So medyo mahirap, no? Tapos singitan mo ng panliligaw. Pero ito ang challenging. So that time na naliligaw ako kay Ate Chi, nag-work ako from 7 to 1. So nag-work ako sa Valenzuela that time. Nabigyan ako ng pagkakataon with the help of Pastor June na makapagtrabaho habang nag-aaral. So habang nag-aaral ako, so nabigyan ako ng pagkakataon na makahawak na ng project and nakapagtrabaho ako as site engineer doon po sa lugar na yon. So nag-work ako from 7 to 1. So yun, 7 to 1 ka nag-work. And then after 1 o'clock, aalis ka sa site, papasok ka sa PUP Santa Mesa, again from Valenzuela, bibiyahe ka papuntang Santa Mesa. So then 3 to 9 mag-aaral ka. Then after 9, si Ate Chi that time, ito naman kagandahan, kaya nga sabi ko there's always time for everything. Si Ate Chi nung niligawan ko siya, nagtatrabaho na po siya. Pwede na kaya siya magpaligaw? Siyempre pwede na kasi nakakatulong na sa pamilya. So nung niligawan ko siya, may trabaho na siya. And yun nga, so nung time na niligawan ko siya, hindi niya to alam. Nalaman niya na lang nung sinagot niya ako. Kasi that time, pag out ko ng school ng 9 p.m., no, 9 p.m., sundin ko si Chi, ang out niya 11. So 11, susundin ko si Ate Chi, ihahatid ko siya from SM Mega Mall dito sa Angono. So dadating kami dito, mga around 12 or 12:30. And ito yung pinakamalupit. And yung twisting and very challenging na part nung time na nanliligaw ako kay Ate Chi. Nung time na nagtatanim ako. Kasi nung time na yon, alam ko sa sarili ko, nung nakatira ako kay Titi June, ang curfew hour lang is 10 o'clock. So susundihin mo si Ate Chi ng 11, dadating ka ng 12, saan ka matutulog after mo siyang ihatid? So ang ginagawa ko po that time, hindi alam nung asawa ko na siya ngayon eh. So paghatid ko sa kanya, babalik ako sa Valenzuela. So dadating ako ng Valenzuela ng mga around 2:30 or 3. Ganun nung panahon na nililigawan ko si Ate Chi. Very challenging. Pero alam niyo po, nagtanim ako, sabi nga pag nagmahal ka, dapat magtatanim ka ng pagmamahal, magtatanim ka ng panahon, magtatanim ka ng oras, pati bulsa mo itatanim mo. And here's the good part. Ayun, si Chi ngayon ay naging asawa ko na. Amen, praise God. Palakpakan natin, Panginoon. And dahil anniversary namin, so yesterday anniversary namin, we decided na i-celebrate sa bakasyunan. Kasi yung mga mentor namin, mahilig sa bakasyunan eh. So, ito yung nangyari. Siyempre, dahil nga sa buhay natin, dapat life is always balance. Amen. So, magsi-celebrate kami, pero hindi ako pinayagan na mag-leave. Kasi nga, balance dapat. Sabi ng boss ko, nagpaalam ako, anniversary namin, sabi niya, Kins, punta ka muna sa site. Kahit saglitin mo. So wala kang choice dahil sinabi ng boss mo, kahit anniversary nyo, special na araw, so kailangan mong sumunod. And then nag-decide kami ni Chi, bago kami pumunta ng bakasyunan, so makita kami sa Jollibee Tanay Highway. So nung nasa Jollibee kami, around 1:30, if I'm not mistaken, so yun, so, kumain kami. Simpleng kain lang sa Jollibee. So, familiar sa Jollibee? So lahat familiar sa Jollibee, kahit bata familiar yan. And ito naman nakakatuwa, nung kumain kami sa Jollibee, siyempre, gutom ka, galing ka sa work, bumiyahe ka from Antipolo, papunta ng Tanay, sunduin ko ulit si Chi. So, kumakain kami ng Chicken Joy. Alam niyo po, habang kumakain kami, sabi ko, Han,
parang may something sa chicken. Sabi ko sa kanya, sabi niya, ha? Oh, Han, iba talaga, bawat kagat ko, alam mo yung nilalasap mo, ninanamnam mo yung bawat kagat. Sabi ko, parang may something sa chicken. Alam mo, sabi ni Chi sa akin, ha? Sigurado ka? Sabi ko, oh, pero alam niyo nakakapagtaka, may nagbago ba sa recipe ng chicken? Naiisip ko, may nagbago ba sa recipe ng chicken ng Jollibee? Wala. May nagbago ba dun sa lasa ng gravy ng Jollibee? Wala. Pero alam mo sabi ni Chi, alam mo, Han, gutom ka lang. So sa atin po, alam niyo po sa atin, kapag gutom ka, kahit nakasanayan, kahit yung madalas mo nang kinakain, there's always parang may something. Diba? So same thing sa atin. Pag tayo ay nasa Panginoon, kapag tayo ay gutom, no? Tayo ay gutom, tayo ay uhaw sa presensya ng Diyos. Kahit maghapon ka na maglingkod sa Panginoon, laging merong something. Amen? Amen. At ngayon sa oras na ito, sino po yung handa na at gutom na sa salita ng Diyos? Pwede bang palakpakan ng Lord? Praise God. Praise God. So ang team po natin, advance na. So ang team natin for this month is about unlocking God's promise in planting the good seed. So familiar tayo, introductory po ni Pastor June. And ayaw niyang gumana. Makapatay. Brother, so yun. So yung theme nga po natin is about unlocking God's promise in planting the good seeds. And last week, so tinuro sa atin ni Sister Eileen, ni Ma'am Eileen, is yung key number 1, which is the key number 1 po natin, dun sa unfolding 7 keys that God has promised to multiply if the church and individual Christians will do their part. Yung key number 1, tinuro ni Ma'am Eileen last week, is about God will multiply His Word if believers sows God's Word. So, about sa pagtatanim, yung kay Ma'am Eileen. And ito naman yung na-assign kay Kuya Joffer, yung key number 2. So, ang key number 2 natin para ma-unfold yung 7 keys dun sa God promise to multiply. No? Yan. If believers make disciples who are obedient, God will multiply them. So, yan po, diyan po ikot yung ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Medyo hindi ko makita yan. So, key number 2. So, dahil dyan, ang topic po natin for today is about the role of the teacher in watering God's seed. So, kay Ma'am Eileen last week, umikot about planting. And dito naman sa atin, the role of the teacher in watering God's seeds. Kanina, habang ako'y nagbibigay, sabi ko kay Chi, alam mo Han, sobrang blessed pala natin. Sabi ko sa kanya, sobrang blessed pala natin. Sabi niya, ha? Bakit? Kasi isipin mo, nagsiserve tayo sa Lord, tapos habang nagserve tayo sa Lord dito sa Angono, meron tayong, pag oras ng pangangailangan, meron tayong nanay na pwedeng takbuhan sa Tanay. May nanay tayo na pwedeng lapitan dito sa Angono. So, is Mama Jugs. Tapos ang pinakamalapit, pinakamaganda pa doon, meron tayong mga mentor na anytime pwede nating lapitan. Sabi ko sa kanya, isipin mo, mentor natin, Pastor June. So, hindi lang basta sa spiritual, even sa career ko, anytime pwede ko siyang lapitan. And si Chi, mentor niya, Pastora Gracia. Di ba? So, sabi ko, napaka-bless natin. And aside from them, sabi ko, isipin mo pa, Han, ngayon, sobrang ang ganda na ng relasyon natin sa ninong natin. So ako, kay Ninong Erwin, so very talagang hindi lang sa spiritual na bagay, even sa mga bagay-bagay sa mundong to. So nakakausap ko na si Ninong Erwin, nalalapitan ko na siya. Ganon din si Chi kay Ninang Jenny. So we are so blessed talaga dahil may mga mentor. And dahil ang topic natin is the role of the teacher in watering God's seeds. Bawat isa sa atin na nandito ngayon, may rason kung bakit nandito tayo. May reason kung bakit nakaupo ka ngayon kasi may role tayo na kailangan nating gampanan. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, may role ka. Kaya ka nandito. Amen? And sabi po sa... balik muna tayo. Sabi po dito, nag-search ako ng isang quotation about watering. Sabi dito, ni Charles A. Fuller, he said, to know the Word of God,
to live the Word of God, to preach the Word, to teach the Word is the sum of all wisdom, the heart of all Christian service. So yung the heart, no, ang puso ng serbisyo natin sa Panginoon ay umikot lang dito. First, to know the Word of God. So alamin natin, unawain natin yung salita ng Panginoon, and then to live. No, to live is sa pamuhay yung salita ng Panginoon. And sabi pa dito, to preach. Hindi lang dapat tayo yung nakakaalam. Hindi lang dapat tayo yung nakakaunawa. Hindi lang dapat tayo yung nagsasapamuhay ng salita ng Lord. Kailangan din ipahayag natin sa iba. No, kailangan natin ipahayag, i-share. And sabi pa diyan, to teach. So hindi after ipahayag, dapat laging may follow-up. No? May follow-up. Kaya kailangan natin siyang i-water. And yun yung puso ng Christian service. So kaya tayo nagpapatuloy sa hamon ng buhay kasi dapat yung puso natin as a Christian, dun lang umiikot. To know the Word of God, to live for His Word, to preach His Word, and to teach His Word. So yun po yung sabi ni Charles A. Fuller. So ang ating verse, ang key verse natin is 1 Corinthians 3 verse 6. Sabi po dyan, sa 1 Corinthians 3 verse 6, I planted, Apollos watered, but God gave the increase. No? Ang Lord po ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang buhay, banal at makapangyarihang salita. Sa Tagalog po, sabi dyan, 1 Corinthians 3 verse 6, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. So yun po sa Tagalog. So para na maintindihan natin ng gusto, no? Kung ano ibig sabihin ng watering, so let's define first what watering means. So simple lang, sabi dito ni Webster, yung watering, pour or sprinkle water over in order to encourage plant growth. So napaka-importante po ng watering, o yung pagdidilig. Kasi kahit nagtanim ka, kung hindi mo to didiligan, hindi rin lalago yung halaman na tinanim mo. So merong crucial part talaga yung pagdidilig natin or yung tinatawag nating watering. Sabi pa dyan, the most powerful ministerial office for watering, the initial seed of salvation to fulfill multiplication in a believer's life is that of a teacher. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung pinakamalaking ministry talaga na gagampanan natin dito ay yung pagiging teacher. Kasi crucial part yon sa buhay ng isang Kristiyano. Kasi sa atin nakadepende kung yung isang Kristiyano ay lalago or hindi. So hindi kasi enough yung nataniman lang siya. Dapat nadidiligan din. Same thing sa halaman, di ba? Kasi kapag halaman, tinanim mo lang, hindi mo diniligan, ano nangyayari sa halaman? Nalalanta. Or else, or worse, namamatay. So, yung watering ay mayroong crucial part. And dyan sa verse natin, si Apollos, so Apollos watered, the seed Paul planted. No? Apollos watered, the seed Paul planted, before God gave the increase. No, take note, laging ang Lord lang ang may kakayahan para mag-increase. No? Pero, sabi nga dun sa overview natin, kung babalikan natin, God's multiplication is only in response to man specifically planting and watering. If man does not do his part, the multiplication of God will never happen. Amen? Kung hindi natin gagawin yung part natin sa pagtatanim at sa pagdidilig, yung pangarap natin na one of these days lumago yung ating simbahan ay hindi pangyayari ng Diyos. Kung hindi natin gagampanan yung gampanin natin bilang follower ng Panginoon. And dahil bawat isa sa atin ay do believe, nangangarap, ay nagpipray na one of these days talagang lalago yung church natin. So ang kailangan natin gawin is to do our part. Amen? Kailangan natin gawin yung part natin. Sabi dyan, let's take a closer look at his ministry. So, paano natin si Apollos? So, si Apollos kasi is one of the unsung heroes na pwede nating makita sa Bible. Sabi dyan, sa Acts 18:24, no? Meanwhile, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was a learned man with thorough knowledge of the scriptures. So, si Apollos, he was a learned man and with thorough knowledge of the scriptures.
When a natural seed is planted, sabi ko nga, pag tinanim mo yung isang halaman, it's an instantaneous event. No? So madalian lang yun yung pagtatanim But the watering of a seed, however, is a critical process that takes time and diligence. So mabilis lang magtanim. Pero yung crucial part dito, para lumago ang isang halaman, ay ang pagdidilig. So napaka-importante na yan. So lack of moisture can kill a young plant before it gets a chance to bear fruit. No? Maaaring pag hindi natin diligan yung halaman, or kulang tayo sa pagdidilig sa halaman, ang mangyari, malnourish yung halaman. And may tendency pa na hindi ito mamunga. And the worst scenario, mamamatay yung isang halaman. So same thing. No? Alam niyo ba, minsan naisip niyo ba, bakit sa church naman natin, pag nag-evaluation tayo, at the end of the year, nakikita natin ang dami nating first-timer. No? Yung mga leaders pag nagmi-meeting. Pero minsan naisip nyo ba, bakit kaya may mga hindi bumabalik? No? Isa sa reason kung bakit yung mga first-timer natin hindi bumabalik. Kasi, yes, nataniman sila dito. Di ba? After ng hearing ng God's Word sa preaching time, inuupuan pa sila nila Kuya Eros sa baba. Pero ba't kaya hindi sila bumabalik? Ang isang reason kung bakit hindi sila nagpapatuloy kasi walang nagwa-water. Kaya nga watering, it really takes times and diligence. So kailangan talaga fokusan natin yung pagdidilig. And so kung isipin natin sa halaman, ganun yung nangyayari pag hindi nadiligan, ang tendency na mamatay, same thing din sa spiritual. No, yung mga taong nakakapakinig at hindi na follow up, magugulat na lang kayo. Nakikita natin first Sunday, second Sunday, and then later on, as time passes by, hindi na natin nakikita kasi hindi na natin sila nadidiligan. Hindi natin na-follow up. So critical part po talaga itong watering. And tayo, as a follower of Christ, sabi ko nga, ang goal natin, kung bakit ang heart ng Christian service natin is to know the Word of God, to live for the Word of God, to preach the Word of God, and to teach. So kaya, lalo na yung mga leaders, no, even workers, napaka-critical na part na ito. Dapat marunong tayo. Hindi lang dapat yung pastor natin, no? Yung siyang nagdidilig dun sa mga invites natin. Dapat even us na nag-invite, marunong tayo magdilig. No? Kasi kung hindi natin sila didiligan, ang mangyayari, mawawala na lang din sila. No? So napaka-importante po yun. So sabi ba, Apollos was mighty in the scripture. So mighty. So maraming alam si Apollos pagdating sa salita ng Diyos. And he had been instructed in the way of the Lord. The seed of God's word began to multiply as he spoke and taught accurately the things of the Lord. So si Apollos, hindi niya lang alam yung salita, tinuturo niya rin accurately, no, yung salita ng Diyos. And sabi po diyan dito niyo makikita sa Acts 18:27, yung pagiging unsung hero ni Apollos. Sabi niya, when Apollos wanted to go to Achaia, the brothers and sisters encouraged him and wrote to the disciples there to welcome him. When he arrived, he was a great help to those who by grace had believed. So nakita niyo yung impact ni Apollos? He was a great help to those who by grace had believed. Tayo po mga kapatid, napakalaking tulong natin, no? Napakalaking tulong natin dun sa mga kapatid natin na naligtas na kung patuloy tayo na hindi tayo magsasawa na i-follow up sila, sharean sila, ipaunawa sa kanila yung salita ng Diyos. Sabi nga ng isang pastor, kahit ilang beses, halimbawa yung bagong Kristiyano, yung mga baby Christian, yung mga bagong nakapakinig lang sa Lord, kahit 10 chapter yung basahin nila sa isang araw, useless yun. Kahit tapusin nila yung sa loob ng isang buwan yung Bible, no? Kung sila lang sa sarili nilang kakayanan, baby Christian sila, at hindi nila maunawaan, useless yun. So, mayroon talagang part tayo, no? Tayo mga leaders na, workers na, ma-handle ng cell group, ang laki ng part natin para magpatuloy yung mga bagong nakakakilala sa Panginoon, no? Sino dito yung nangangarap na yung gusto nila yung mga kapatid nila makasama nila sa church? Amen. Sino dito yung mga kabataan na nagpipray na yung mga classmate nila maisama nila dito sa church? Amen. Sino dito yung mga parents na nagpipray
And nangangarap na one of these days makasama din nila yung mga anak nila dito sa church. Amen. So kung gusto natin mangyari yon, ang kailangan, hindi lang dapat nila nakikita yung yung parang ganito po yan yung watering. So parang simple illustration ng watering. Alam po yung mga nanay na nagbabasa ng Biblia, pag nakikita yan ng mga anak, that's what you call planting. Halimbawa, yung mga parents, nakikita sila ng mga anak nila na nagbabasa ng Biblia, so nagtatanim sila nun. And yung watering doon, kapag tinawag nila yung anak nila, niyaya nila, nasamahan sila magbasa ng Biblia, that's what you call watering. No? Sa iba pang illustration, halimbawa, gusto natin makasama yung kapitbahay natin. Meron ba nun dito? Ha? Amen. Lahat tayo gusto natin makasama natin sa pagsamba yung mga kapitbahay natin. And for us, para makasama natin sila, kailangan ng watering. Sinasabi natin sa kanila lagi, alam mo, napakabuti ng Diyos. No? Alam mo, napakabuti ng Diyos. Hindi siya nagkukulang. Hindi niya ako pinapabayaan. Lahat ng pagpapala niya ay sapat, minsan ay higit pa. Pero pag lumapit siya sa'yo sa oras ng pangangailangan niya, ay wala eh. So, ang bilis mong tumanggi, wala eh. Wala pang sahod si kuya mo eh. No? So, pag yung ginagawa mo, nagsinishare mo sa kapitbahay mo how God blesses you, sinishare mo. So, habang sinishare mo yun, ang tawag dun is planting. Pero yung watering dun, kapag sinare mo na, yung blessing mo dun sa kapitbahay mo, yun yung watering. And kapag ginawa mo yun, sa sinasabi mo na pinagpapala ka ng Diyos, tapos sinare mo yung pagpapala mo sa kanila, for sure, 100%, maniniwala yung tao na sinisharean mo ng salita ng Diyos. Amen? Amen. So kaya kailangan talaga, laging magkasama yan. Hindi pwedeng ihiwalay mo yung watering sa planting. Kasi useless yung pagtatanim kung walang watering. Kasi wala ka namang aanihin kung hindi mo siya iwawater. Amen? Amen. Sabi dito, ayan. So sa watering, ang pinakamalaka-critical na part nga is yung pagiging teacher. Alam niyo po, nagkaroon ako ng pagkakataon na maging teacher sa Holy Deliverance. So sobrang pinagpapasalamat ko yun sa Lord. Doon nagkaroon ako ng ups and downs, pero sabi ko sa sarili ko, and even kay Chi, alam mo Han, kung meron akong pagkakataon, kung magkakaroon man ng pagkakataon na babalikan ko yung nakaraan, yung babalikan ko, yung pagkakataon na nabigyan ako na maging teacher sa Holy Deliverance. Alam niyo kung bakit? Kasi pag teacher ka, meron kang malaking impact na pwedeng gawin sa estudyante mo. No? And even us, no? Ikaw na nandito ngayon, even yung mga nanonood sa online ngayon, meron kang impact na pwedeng gawin sa kapitbahay mo, sa kapatid mo, sa asawa mo, sa kaklase mo, sa kaibigan mo. Amen? Meron tayong impact. So, dalawang bagay lamang po yan, mabilis lang. So, the power of the teacher. So, when you say power, it is ability to do something or capacity or ability to direct or influence. No? So, yung ibig sabihin ng power. So, first na kailangan natin is a teacher o yung power ng teacher is making God's word understandable. No? Kailangan talaga, pag teacher ka, pag nag-share ka ng gusto mong mawin, gusto mong maisama sa gawain ng Panginoon, yung wini-win mo, yung pinagpipray mo, kailangan yung sinishare mo sa Kanya, nauunawaan niya. Kasi kahit anong share mo, kung hindi niya nauunawaan, wala din yun. So, kailangan nauunawaan niya. Sabi sa Matthew 13:18, verse 19, listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. This is the seed sown along the path. So, 13:18-19. Sabi, what is it about the role of the teacher that is so critical in causing the seed of salvation in a human heart to come to a place of multiplication? It starts with the ability of a teacher to make God's word understandable. So, it is our responsibility to make God's word understandable. Kasi ngayon mga baby Christian, so maunawaan nila, pero hindi talaga nila sobrang maunawaan. Kaya doon papasok yung part natin bilang a teacher. Sabi pa dyan, when a person does not understand God's
word, the devil, ayan, malinaw, sa 13:18-19. When a person does not understand God's word, the devil is able to steal it. No? When a person does understand it, ano naman yung mangyayari kapag yung tao naiintindihan yung salita ng Lord? Sabi diyan sa Matthew 13:23, but the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop yielding 160 or 30 times what was sown. Yun yung difference. No? Kaya importante, as a teacher, kailangan yung God's word ay understandable. Kasi pag hindi naiintindihan, nung binabahagian natin ang nangyayari, ninanakaw yun sa kanya ng kaaway. Pero pag naiintindihan niya, sabi dyan, this is the one, kapag naiintindihan ng binabahagian natin, no? Pag naiintindihan natin as a teacher, no? Kaya nating ipaintindi sa sinishare natin yung salita ng Diyos, at naiintindihan nila yon, ayan ang pangako ng Lord. This is the one who produces a crop. No? Kung gusto natin magkaroon ng tunay na paglago, ng tunay na pag-ani, kailangan i-desire ng puso natin na yung mga bagay na sinishare natin, ay hindi lang basta natin ibinabahagi. Dapat ipinapaunawa din natin. Amen? Kasi kung hindi talaga nila mauunawaan yung sinishare lang natin, pero hindi nila nauunawaan, hindi talaga natin mararanasan yung pag-ani o yung paglago na pinagpipray natin. Sabi pa dyan, God's word emphasizes the necessity of making the law understandable to people. That is where the gift of the teacher comes in. So the availability of God's word does not bring about life transformation. Only the expounding of God's word in a way that brings revelation can change lives. Ayun, sabi ko nga. No. Minsan, yes, it is only the Bible who can transform. Amen, tama naman, talagang tama naman po yun. Pero kung halimbawa, yung mga tao na nakakapakinig ng salita ng Diyos, hindi naman nila naunawaan, so narinig lang nila, wala yung capacity para mag-transform yung buhay nila. Pero kung na-expound natin, na ipaliwanag natin sa kanila, kung ano yung kahalagahan ng salita ng Diyos, for sure, merong paglago na mangyayari sa buhay niya. Amen? Amen. Sabi pa dito, ayan, God expects parents and leaders to do this with the younger generations. Ayan, sabi ko nga sa inyo, no? Lahat ng nandito ngayon, even yung nanonood sa online, you have an important role. No? May important role tayo, hindi lang para dun sa mga anak natin, hindi lang para sa mga kaklase natin, hindi lang para sa mga kaibigan natin, no? Hindi lang para sa mga kapitbahay natin. So meron tayong important role. Sabi sa Deuteronomy 6:5 verse 7, medyo mabilis na po. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, when you rise up. So, hinighlight ko po dyan yung you shall teach them. No? Kasi tayo, no, hindi lang dapat talaga tayo yung nakakapakinig eh. No, kailangan yung napapakinig natin at yung dinidevotion natin, no? Lahat naman tayo nagdi-devotion, napakalaking napakalaking halaga niyan sa buhay ng Kristiyano yung devotion. So dapat yung natututunan natin, nauunawaan natin, dapat itunuturo din natin. No? Napaka-importante niyan. And sabi pa dito, ayan, teachers need a powerful touch of the Holy Spirit in their lives. So napaka-importante po niyan. Tayo pag nag-share tayo, kailangan meron tayong power touch of the Holy Spirit in their lives. Kaya nga umiikot lagi, sabi nga ni Brother Epoy, naalala ko, sabi niya, nung nag-undergo tayo ng 21 days prayer and fasting, halos lahat talaga umiikot lang sa devotion. Kaya nga sabi niya sa amin ni Brother Eros, ayusin niyo devotion niyo. Yun yung bubuhay sa inyo. Na minsan lang magsalita si Brother Epoy, pero may laman. Totoo, napaka-importante talaga yung devotion natin. Kasi kung wala kang personal touch of the Holy Spirit sa buhay mo, paano mo ibabahagi yung salita sa Kanya na maunawaan nila? No? Hindi mo yun maibabahagi kung hindi ka inspired by the Holy Spirit. So, kailangan lagi ng Holy Spirit. No? The touch from God is what made the teachings of Jesus have so much impact. Para magkaroon ng malaking impact talaga,
yung binabahagi natin dun sa mga gusto nating makasama dito sa gawain ng Panginoon, kailangan inspired tayo by the Holy Spirit. And gusto ko tong i-stress out yung sinabi ni Brother Epoy nung days 20, nung siya yung nag-share. Sabi niya, dapat tayo as a leader, as a follower of Christ, dapat hindi lang tayo nananahan o hindi lang tayo nakokontento na early in the morning we seek God's presence. Sabi niya, dapat hindi lang tayo nakokontento doon. Dapat, for the whole day, hindi lang dapat seeking. Dapat meron ding staying. No? Hindi pwedeng nagsisik ka lang. Dapat nag-i-stay ka rin sa God's presence. Kaya nga sabi ko nga noon, ang sarap sa feeling kapag kung meron ba ditong umaattend nung 21 days, di ba? Ang sarap sa feeling kasi magdi-devotion ka ng umaga, tapos yung devotion mo, bit-bit mo yun maghapon Pagdating ng gabi, makakapakinig ka pa ng salita ng Diyos. Ang sarap sa feeling. Kaya sa susunod, yung mga hindi po naka-attend, I encourage you, umattend kayo sa next natin 40 days. No? So for sure, talagang mararanasan nyo, kung ako naranasan ko 21 days talaga, aside from seeking God's presence, nag-i-stay talaga, mararanasan mo yung staying in God's presence. And kung 21 days yun, sobrang ang laki ng impacts na naging impact nun sa buhay ko, kayo, I encourage. No, naniniwala ako, kapag kayo umattend sa 40 days, malaki din yung impact na magiging parte nun sa buhay nyo. No? So, Pastor June, 40 days na tayo. So, excited na agad sa 40 days. Ayan. Sabi pa dyan, yun, so tandaan natin yun, si Kuya Epoy nga, sabi ko, bihira lang yung magsalita. Pero pag nasalita yan, for sure may laman. Naalala ko dati, nung time na bago pa lang kami ni Kuya Hakfin, na nakakasama siya sa tugtugan para sa Panginoon, madalas mainis si Brother Epoy. No? So makikita mo siya, pag naiinis siya, ginagano na yung gitara. So challenging sa part namin, and lagi niyang sinasabi sa amin, tingnan niyo yung chords niyo. Napaka-importante niyan. Yan yung bubuhay sa inyo pag tumutugtog kayo. So napaka-simple niya, pero totoo. No? Same thing sa atin sa buhay Kristiyano. Magiging patay yung Christian life natin kung hindi tayo nagsisik ng God's presence. Kung hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, kahit sinasabi mong Christian ka, hindi ka nag-aaral, wala yun. Kasi kahit gaano ka katalino, pero kung wala kang seeking ng God's presence, useless yun. Magugulat ka na lang at the end of the day. Ba't ganun? Ang talino-talino ko naman, tapon ako sa class, pero ba't may mga bagay na hindi ako maunawaan? No? Isang reason doon kasi kulang tayo sa pagsisik ng God's presence. So sabi dito, one of the greatest example of Jesus teaching and opening His Word to His disciples can be found in Luke 24:27-32. Ayan, sabi dyan. Ito yung, nung time na after naipako si Jesus Christ, so He rose from the dead, dun sa Emmaus, so yan sa sinabi niya. At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa Kanya. Simula sa aklat ni Moses hanggang sa mga sinulat ng propeta. Sabi dyan sa 31-32 pa, noon, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus, subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. So Jesus brought God's word alive to His disciples. As He opened their understanding, they felt God's Spirit burning the truth of the word into their hearts. This is the kind of dynamic teaching that is needed in the church today. So ito yung kailangan. Teachers must impart, no? Ito, gusto ko itong, tandaan natin. Teachers must impart understanding in such a way that it ignites the heart of the hearers and illuminates their minds with truth from the Scriptures. Parang pinakita ni Lord Jesus, no? Sinabi niya sa kasulatan, yun nga, na ang Lord ay mamamatay, then after niya mamatay, mariresurrect siya. So pinakita niya dun sa mga disciple niya, at yung mga disciple niya, sobrang na-overwhelm sila kasi nakita nila na totoo yung sinasabi ng salita ng Diyos. So same thing sa atin. Teachers must impart understanding in such a way that it ignites the heart of the hearers. So sabi ito, no, marami sa atin, tandaan natin, pag leader ka na and worker ka ng Panginoong Hesus, hindi nangangahulugan na exempted na tayo sa testing ng Lord. No? Tandaan natin, hindi tayo exempted. Actually, tayo pa ngayon madalas i-test. Pero tandaan natin, every time na tinetest tayo ng Lord,
hindi yun basta testing. Kasi yun ay part ng blessing. Kasi kung hindi tayo ititest ng Lord, walang paglalago na mangyayari sa atin. So dapat yung mga testing natin sa buhay, pinagpapasalamat natin. At ang kagandahan po, kapag yung mga testing na yun na pagtagumpayan natin, yun ay magiging part na ng testimony natin. And ang kagandahan doon, pag yun ay naging part na ng testimony natin, every time na may lalapit sa atin na maghihingi ng advice, hihingi ng tulong, madali nilang mauunawaan yung gusto nating i-share sa kanila kasi naranasan natin yun. Kasi pinaranas sa atin ng Diyos yun. Kaya tayo po as a leader, kapag binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na talagang i-test yung faith natin sa Kanya, huwag tayong matakot. No, kasi dun sa testing na binibigay niya, meron yung kalakip na blessing. And for sure, pag napagtagumpayan natin yung testing na yon, magiging part yon ng testimony natin. Amen? Amen. Alam niyo po, sabi ni Pastor June, nung every time na pag nakakausap ko siya, kapag may pagkakataon na nakakausap siya ng mga may edad na, pag may mga edad na, ako din, even ako kahit na pag nakakausap ako kahit sa site, pag nakakaroon ako ng pagkakataon na makausap yung may mga edad na, talagang kung pwede lang, sabi nga ni Pastor Jun, every time na nagkakaroon siya ng ganung pagkakataon, kung pwede lang, habang kausap mo siya, hindi ka na nagsasalita Okay lang yun sa kanya Kasi yung kausap niya na yon na may edad na, so marami ng experiences yun sa buhay. And yung mga experiences na yon, for sure, meron tayong matututunan. Amen? Kaya dapat yung mga natin, mga elders, hindi natin dapat yung binabaliwala. Minsan nga nakakalungkot, minsan tinatawanan pa natin pag mabagal. Alam nyo, ang sarap nila kausap. Try nyo minsan. Kasi pag yung mga mentor nyo, yung mga elders natin kinakausap natin, 100%, hindi matatapos yung usapan na yon na wala tayong matututunan. Amen? Ako nga personally, pag ako stress sa work, sabi ko sa asawa ko, may mga pagkakataon kasi sa work ko na parang nadidiscredit yung pagiging engineer ko dahil nga kailangan mong sundin yung boss mo. So, nalulungkot talaga ako personally. And sabi ko sa kanya, Han, pag nalulungkot ako, isang tao lang yung gusto ko makausap. So, tatakbo ako. Ang kagandahan, yung mentor ko na yon, whenever na kailangan ko siya, lagi siyang open. Para makausap ako, lagi siyang open, nilalaanan niya ako ng oras. And good thing, after ko siya makausap, wala na yung stresses ko. So, ganun din tayo. Kapag, halimbawa, meron tayong namumroblema tayo sa mga bagay-bagay, lalo na yung mga anak, huwag kayong matakot lumapit sa magulang ninyo. Kasi for sure, naranasan na nila yan. Kaya nga sinasabi nila, napapunta ka pa lang, pabalik na ako. Yung reason doon kasi, yung dinadaanan mo pa lang, natahak na nila yan. So kung gusto mong mapabuti yung daan mo, magpaturo ka sa iyong mga magulang. Amen? So dito pa, ayan, so yun po yung number 1. And number 2, the power of the teacher. 6 minutes, bilis ako na po. Teaching through example. Ayan. So teaching through example. So, the hearing of God's word needs to go beyond a dynamic impartation of knowledge. It should also involve lifestyle and example. So dapat yung pagtuturo natin, hindi lang basta tayo nagtuturo na naiintindihan natin yung salita ng Lord. Dapat nagtuturo din tayo through example. Kasi kung halimbawa, nagtuturo ka na ganito, gusto mo madala yung kapitbahay mo para maligtas siya, pero hindi mo naman pinapakita sa kanya yung buhay na ligtas. Wala rin. Di ba? So, kailangan talaga, parte yan. The power of the teacher is to teach through example. Sabi sa 2 Timothy 3 verse 10, but you have carefully followed my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, love, and perseverance. So, spiritual training involves the totality of a person's way of life. The old adage used by many parents, do what I say and not what I do. Pero yung ngayon, hindi na yun Yung sinasabi ng parents natin na do what I say, not what I do. Minsan hindi na magandang impact sa kabataan Kaya ang kailangan ngayon sa mga magulang, ipakita natin, ako talaga, dinisire ko, sa mga kapatid ko, ayan, si Joven, yan yung magte-testify. Talagang bata pa lang ako, dinisire ko na kailangan ako bilang panganay, sino yung panganay dito? Yung mga kabataan, dinisire ko talaga, bata pa lang ako, kailangan hindi ako magsisigarilyo. Kailangan hindi ako magiinom. Kasi
Kailangan, kung gusto kong sundin ako ng mga kapatid ko, kung gusto akong tularan ng mga kapatid ko, kailangan mag-set ako as an example sa buhay nila. And by the grace of God, napakabuti ng Lord sa mga kapatid ko. Sila yung mga, kung pupunta kayo sa lugar namin, sila yung makikita mo na pagkagaling ng trabaho, pagkagaling ng paaralan, nandun sa loob ng tahanan. Wala dun sa inuman, wala dun sa lakwatsahan. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Dahil kung hindi ko ginawa yon, nag-set as example sa kanila, baka yung mga kapatid ngayon hindi ko alam kung nasaan. Or worse, baka ngayon iba sa kanila, nasa bilangguan. Amen? So kailangan bawat tayo bilang Kristiyano, kung gusto natin magturo, no, gusto natin ituro sa kanila yung kung gaano kabuti ang Diyos, dapat mag-set tayo as an example. Ito pa, sa pag-share ng salita ng Panginoon, sa pagwawater, no? Sa pagwawater ng God's seed, hindi pwedeng nagwawater ka lang kasi nararanasan mo yung intensity na binibigay sa'yo ng Panginoon, no? Maganda yung blessing sa'yo, ang pinagpala ako ng Lord, sige, mag-share ako ng Word of God. Maghahayo ako kasi ang dami ng blessing sa akin. Hindi dapat. No, yung serving natin sa Lord, hindi dapat ito nakadepends on intensity. Dapat it depends on consistency. No, dapat consistent tayo. Kahit mayroon tayong pagsubok sa buhay, gugo ako. Kahit may testing ka sa buhay, gugo ako. Susundin ko pa rin yung Panginoon. Kasi doon makikita ng mga taong nasa paligid mo, na yung nasa pamuhay mo na totoong may Kristo ka, makikita nila sa buhay ninyo. Amen? Amen. Kaya wag tayo, tandaan natin yun, no? Hindi pwedeng naglilingkod lang tayo dahil pinagpapala tayo. Dapat yung paglilingkod natin sa Panginoon, merong consistency. Amen? Ayan, sabi pa dito, ayan, spiritual training involves the totality of a person's way of life. Ayan, meron ditong kwento sa teaching na to about dun sa isang nanay, no? Sa isang nanay na meron siyang anak na talagang elementary age. Meron ba tayo dito yung mga nanay at tatay na yung anak nila, hindi mapigilan yung pagkain ng candy ng mga anak nila? Meron ba? Parang nakatingin si Pastora Gracia kay Lely. No? So may mga pagkakataon na gano'n, na yung mga anak talaga natin in their elementary age, even I myself, talagang pagbata ka, ang sarap kumain ng candy. No? Yung kahit itago na nung magulang mo, hahanapin mo kung nasaan. At pag nakita mo yon, kakainin mo siya ng patago. May mga ganong pagkakataon. So itong nanay na to, dahil ganun yung anak niya, sa part to sa India, siguro familiar kayo kay Mahatma Gandhi. No, si Mahatma Gandhi, ayan, so he's a great spiritual leader of India. Taught many good principles about life. So he's not a Christian, pero meron siyang mga katuruan na pwede nating matutunan. So doon sabi niya, itong nanay, gusto niya makaharap si Mahatma Gandhi kasi ang gusto niya mangyari, mapatigil itong anak niya. No? Mapatigil yung anak niya sa pagkain ng candy. So ang ginawa niya, pumila siya ng 3 araw itong nanay na to para makaharap si Mahatma Gandhi. And then nung nandun na siya, ang sabi niya kay Mahatma Gandhi, Sir, pwede niyo po bang sabihin sa anak ko na itigil niya na yung pagkain ng candy? Kasi that time talagang ginagalang to si Mahatma Gandhi. Alam niyo, nung nandun sila 3 days 3 days pumila itong nanay tsaka yung bata. Ang sabi lang ni Mahatma Gandhi, nung nandun na sila sa pila, sabi ni Mahatma Gandhi, bumalik kayo after 2 weeks. So syempre dahil ginagalang si Mahatma Gandhi, hindi nagdalawang isip itong nanay. Sabi niya, sige, naniniwala ako kay Mahatma Gandhi, babalik after 2 weeks. Then after 2 weeks, pumila na naman sila, and then nandun na sila sa pila, ganun yung sinabi ulit ng nanay. And sabi ni Mahatma Gandhi dun sa bata, anak, tumigil ka na sa pagkain ng candy. After 2 weeks. Ang sabi nung bata, yes sir, titigil na po ako sa pagkain ng candy. And then nagulat yung nanay. So ngayon, habang paalis sila, bago sila umalis, tinanong nung nanay. No, tinanong ng nanay si Mahatma Gandhi, bakit ganun lang din naman po pala yung sasabihin nyo? Bakit pinabalik nyo pa ako ng 2 weeks? Pwede namang on that day na pumila ako dito ng 3 days, pwede nyo nang sabihin sa anak ko na wag na siya kumain ng candy. Pero bakit siya pinabalik pa after 2 weeks? Ang sagot lang ni Mahatma Gandhi, kasi it takes 2 weeks bago ko tinigil yung pagkain din ng candy. No? Nakita nyo yung lesson dun behind dun sa kwento? No? Matuturuan mo talaga yung impact ng pagtuturo natin sa iba kapag yun ay naranasan na natin.
So, mas ma-appreciate ng mga taong nasa paligid natin na binabahagian natin kapag nakita nila na tayo mismo nagsiset ng example sa kanila. Amen? Amen po ba? So, pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Praise God. So, dalawang bagay lamang po yun. No? So, tandaan natin, for us, para maging malaki yung impact bilang teacher, kailangan natin una, dapat yung God's Word, understandable. No? And second, dapat we teach through example. Let's say, conclusion po, yan. Conclusion, it is so important to keep planting and watering seeds of faith in the people we know and love. It matters. It matters in the lives of those people and it matters to God's kingdom. Sabi ko nga kanina, bilang Kristiyano, dapat sa service natin bilang Kristiyano, service natin sa Panginoon, part na dapat yan, na nagsishare tayo ng salita ng Panginoon, nagtatanim tayo, at dapat wina-water din natin. And every time na ginagawa natin yon, tandaan natin, sabi ng Panginoon, it matters. No, it matters. It matters in the lives of those people, and it also matters to God's kingdom. Sarap sa feeling, no? Sabi nga ni Pastor June, isa sa pinakamasarap, no, na maireregalo natin sa mga pastor, yun kapag yung mga binabahagian nila ay nakikita na nila na lumalago sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya sa atin, kung gusto natin na ma-bless yung mga pastor natin, magpagamit tayo sa Panginoon. Amen? Amen? Kasi yun lang talaga yung regalo na may bibigay natin sa kanila. At alam niyo po, overwhelming yun. Kahit ako, pag nakikita ko, sabi ko yung mga kapatid ko, nakikita ko na hindi nila ginagawa yung mga bagay na nakikita ko sa mga common na kabataan ngayon. Ang sarap nun sa feeling. And it matters. It really matters, no? And second thing, lastly, ayan. To water others, we need to have a genuine experience of Christ as the water of life. And we need to have a living contact with Him. So yung consistency po talaga is really matter. No? Pag nagsiserve tayo sa Panginoon, kailangan may consistency. So we need to have a genuine experience of Christ. Kasi hindi natin masishare talaga, hindi natin mapapaunawa sa iba yung salita ng Panginoon kung wala tayong tunay na experience mula kay Kristo. Amen? Kaya kailangan tayo, bawat isa, lagi tayong mag-desire na ma-experience si Kristo. Madali lang, sabi nga ni Pastor Dong, totoo ba na may Diyos? No, lagi niya, nung bago pa lang ako sa church way back 2012, lagi niyang pag nakikita ko siya, brother, totoo ba may na Diyos? Napapatingin ako sa'yo, nangingintay na lang ako, sasagutin niya, oh brother, kakakausap ko nga lang sa kanya kanina. No? So ganun, kapag na-experience mo si Kristo araw-araw, you are confident to share His Word. No? You are confident na mag-water doon sa mga tinuturuan mo kasi na-experience mo si Kristo. Ang nais ko pong mag-close sa isang illustration. Alam niyo yung santol, no? Ito yung kagandahan kaya napaka-importante ng pagtatanim at pagdidilig. Yung santol, sino dito yung nakakain na ng santol? Amen? So lahat tayo. Yung iba nga, Bangkok pa yung malaki, no? So kung titingnan nyo yung santol, pag kumain kayo, ang daming buto. Tama? Pero dun sa maraming buto na yon, tingnan nyo, isa lang yung itanim ninyo dun sa maraming buto na kinain yung santol. At pag tumubo yun, hindi ba, pag tumubo yun, napakadaming bunga ang pwedeng ma-produce nung isang santol, isang buto na itinanim natin. Kung inilagaan natin yon, yung buto ng santol na yon, magugulat na lang tayo paglipas ng panahon, makikita natin, napakadaming bunga. And bawat isa sa atin, sino dito yung nagdi-desire na sa ngayon? Kung meron sa atin, ako din personally, no, na sinesel groupan, marahil yung iba sa atin, isa lang, huwag tayong malungkot. No? Marahil yung iba sa atin, dalawa lang, huwag tayong malungkot. Kasi kahit nag-iisa lang yan, parang isang santol, pag yan ay namunga, makikita natin, one of these days, pag namunga yan, magugulat tayo. So kahit nag-iisa yan, sabi nga ng mga pastor natin, kahit gaano katigas yung ulo ng tinuturuan natin, kahit gaano katakas yan, kasi ganun din ako dati, boy takas eh. No? Pero pag hindi natin sinukuan, magugulat na lang tayo. One of these days, nandito na sa harapan, nagpapagamit sa Panginoon. Amen? Amen? Pwede pong malakas na palakpak sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tayo po sama-samang tumayo. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Father.
Hallelujah, Holy Spirit. Father God, we really thank you, Panginoon, sa pagkatunay na napakabuti mo sa aming buhay. Salamat sa iyong mga salita na patuloy na nagtuturo sa amin, Panginoon, na hindi lamang dapat pagtatanim ang aming responsibility. Bagkus kailangan din po namin itong diligan ng sagayon na matunay, na maranasan ng bawat isa sa amin, na ma-witness namin yung tunay na multiplication na gusto mong iparana sa amin. Father God, I just pray, Panginoon, na bawat isa sa amin dito, and even yung mga kapatid namin sa online, Panginoon, dalangin ko, na tunay na bawat isa sa amin ay mag-desire, Panginoon, na tunay na mas lalo pang aralin ang iyong mga salita ng sa gayon, Ama, kahit sino makasalamuha namin, may papaunawa namin yun sa kanila, at may papaliwanag namin na naaayon, Panginoon, sa iyong revelation. And Lord, I just pray, Panginoon, na nawa, Panginoon, lahat nung aming mga napakinggan sa oras na ito, Panginoon, ay nawa, Father God, hindi lang yun basta namin napakinggan sa halip, Panginoon, lahat po ng iyon ay titimo sa aming puso't isipan, and we just pray na tulungan mo nga po kami i-put into practice lahat po ng mga bagay na aming napakinggan sa aming kalagitnaan. Lord, maraming salamat po, Ama. Patuloy na sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po tayo umawit sa Panginoon sa umaga na ito. Alamin po natin ang awitin na ito. No one will ever compare to you, Jesus. You are our greatest teacher, Lord. Who compares to you? Who set the stars in their place? You who calms the raging sea that came crashing over me. Who compares to you? You who brings the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare no one ever will compare to you, Jesus. Yan, maaari na po tayo makaupo. Good morning po, magandang umaga. To encourage you in tithes and offering po, let me read to you 1 Corinthians 13:3 ng New International Version. It says po here that, if I give all I possess to the poor and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Isalin po natin sa wikang Tagalog, unang Korinto 13:3 ng Magandang Balita Biblia. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig,
wala rin akong mapapala. Let me repeat that verse, church. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong magagawa. Maidagdag ko lang din po is through amount and versus reason po, no? That God loves a cheerful giver. Not one who gives, but doesn't care or why they give. Naayon po sa mga taludtod na ito, si Lord po, no, ang ating Panginoon, kahit gaano karaming or kahit gaano kakonti ang ating ibinibigay sa Kanya, ang tinitignan niya po ay kung bakit tayo nagbibigay. Yung reason natin kung bakit tayo nagbibigay. Nagbibigay po ba tayo dahil responsibility lang? Nagbibigay po ba tayo or kasi parang nagigilty po tayo eh? Or nagbibigay po tayo kasi parang gusto po natin siya at love po ng puso natin ang pagbibigay. Ang next one po na may share ko po sa inyo that we can give away all we own and even we give our very lives, but if love is not our primary motivation for giving, it is an empty gift. Ang ibig sabihin po, na kahit gaano karami ang ibigay natin, kahit ibigay po natin ang buong buhay po natin, ang pagbibigay po ay hindi bukal sa loob, ito po ay walang saysay. Si Lord po, ang gusto niya po, yung puso po natin. Lastly po, whoever you choose to give to, be sure that love is behind our every gift. Let's make sure po that once we give is out of love. Kung sa magulang man po ito, sa kapatid po natin, sa mga inaanak po, or kahit sino pa man po ito, at lalong-lalo na po si Lord, let's make sure it's out of love. I believe naman po, wala naman po sa atin ang gustong makatanggap ng regalong hindi bukal sa puso, no po, sa loob po. Ganon din po si Lord. Ang gusto niya po, nagbibigay po tayo, malaki man or maliit, pero yung galing sa puso po natin. Magpatuloy lang po tayo sa ating pagkakaupo and let's pray. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoon, Ama, as we present our offerings today, we are reminded of your great love for us. Your love knows no bounds and is beyond measure. Tulungan mo kami, Panginoon, to reflect your love in all that we do, including our giving. May these gifts be used to spread your love to others, bringing hope and healing to a world in need. Thank you for your love that never fails us. All glory and praises to you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po tayo magkaloob. Ayan, maaari na po tayo magkaloob sa Panginoon. Ayaw ba'y magsibayo? At muli po ating papurihan ng Panginoon. Strength to life. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you wait forever. Our hope
po, para ma-recall lang po natin, the very reason or layunin po, yung purpose po nung pinag-uusapan natin topic for our theme, which is yung unlocking God's promise to Abraham, na sa pagtatanim po natin ng mabuting-butil ng salita ng Panginoon is, di ba ang layunin po natin is to help each and every one of us na makatawid po tayo from being a believer to become a disciple of Christ. Di ba sabi natin, sabi ng Bible, by hearing the word of God, faith comes. Nagkakaroon ka ng pananampalataya. Sabi kanina, by understanding the word of God comes the transformation. So, hanggat hindi ho natin naiintindihan ang kahulugan ng salita ng Diyos sa buhay natin kung paano siya nagtatrabaho, hindi ho tayo makakatawid sa pagiging being believer to become disciple. That's why ang instruction sa atin ng Lord sa Great Commission sa Matthew 28, teach them to obey all that I have commanded you. So yun po yun. That's why yun po yung ginagawa natin. At malaki po ang bahagi ng papel po ng isang nagtuturo po. Ano po, last meeting po, diniscuss ni Ma'am Eileen yung Word of God, which is the seed. At ang seed po na yan, marami po yung pagdadaanan. Marami po siyang mga challenges na dadaanan para siya mabuhay. At isang bahagi para mabuhay siya, kailangan may bahagi yung teacher. Didiligan siya ng didiligan. Tuturuan siya ng tuturuan. The next week po, on the last Sunday po, ituturo naman ni Pastora Gracia, paano naman magtatagumpay yung butil na yon doon sa mga insekto na pilit po siyang kakakainin para hindi siya mag-grow. So yun naman po yun. Kasi that's another part of key number 1 po. Part pa rin siya ng key number 1. And pinakahuli po, sa key number 1, mapag-uusapan natin, kung yun ang tinuturo ng Biblia, tanong, si Jesus Christ ba, nung siya po ay nag-earthly ministry, nagtuturo din ba siya or pinapahalagan din niya ang pagtuturo? So yun doon po yung magtatapos, yung key number 1, at pagdating po sa key number 2, yun po yung ituturo sa atin ng Pastor Dong about making a disciple. So, yun po yun. Nawa po, kasi tayo po, sabi ko nga po sa inyo, di ba, sa simula, believer tayo. Pero dapat, ang buhay kasi, ang buhay Kristiyano po ay paglago talaga eh. That's the original design ng Diyos sa atin. So, being a believer, dapat makatawid ka sa disciple. Or being called to become chosen. Kaya sabi po ng salita ng Diyos, many are called, but few are chosen, because hindi tayo nagpapatuloy sa paglago, kaya nandun lang tayo sa called. Hindi tayo napupunta sa pinili. Pinili para maging kabalikat po ng cause ni Jesus Christ kung bakit siya napunta dito sa lupa. Ang iligtas lahat ng tao hanggat maaari na hindi sila mapahamak, kundi makarating sila sa pagsisisi at matanggap nila ang kaligtasan nagmumula kay Kristo. Bawat isa po sa atin na nandito sa bulwagang ito ay mayroon pong bahagi. It is not only the job of the pastor, it is only not the job of the leaders, the cell group leaders po, sa pag-share po ng gospel ng Panginoon. Ang bawat isa po na kumilala kay Kristo at nagsuko ng buhay, may bahagi po tayo para palawakin ang teritoryo ng Diyos. Amen po? That's why do not underestimate your position. Amen po? Bahagi kayo, kayo po ay kabahagi, mahalaga kayo sa Panginoon, mahalaga din yung mga tao na hindi pa nakakarating sa Diyos, gamit po ang mga binagong buhay ng bawat isa po sa atin. May mga paraan po ng pag-share ng gospel ng Lord. Kahit hindi ka nag-aral, ipakita mo na binago ka sa pang-araw-araw mong pamumuhay, you're actually sharing the gospel of God. Sunod na lang po yung mag-a-utter ka na ng word ng Panginoon about the gospel. Pero ang pinakamahalaga, sabi nga doon, mahirap magturo kung ikaw mismo ay hindi mahirap turuan. So, mahirap magturo kung ikaw mismo ay hindi rin nakakaintindi nung ituturo mo. And I've been a teacher po sa URS. Ang hirap po magturo po pag hindi ka handa sa ituturo mo. So, ibig sabihin, may mga requirement para maging teacher. At hindi natin mararating yun kung hindi tayo mag-undergo ng training. That's why meron po tayong mga trainings. Amen po. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Yun po yung aming prayer. That's our long-standing prayer na lahat po tayo ay makatawid from being a believer to become a disciple of Christ, from being called to become a chosen one. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sapagkat napakabuti niyo po. Tunay po na lagi niyo kaming binibigyan ng pagkakataon na makapag-transition kami at maganap sa amin ang kalooban niyo, Panginoon. Na tunay, Lord, na ang buhay namin ay pagkikipag-isa sa iyo ay hindi manatiling tagapakinig lamang kami, kundi kami rin po ay maging bahagi ng iyong pong workforce dito sa lupa na magpaparami, Panginoon, ng mga tao na
na magdadala pabalik sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, sa bawat salita, sa bawat teaching, sa bawat preaching na aming napapakinggan, Panginoon. Lord, alam namin that it is your part, Panginoon, na magpalago ng buhay ng bawat isa sa amin. Kaya Lord, we entrust everything unto you. Banal na Espiritu, ikaw po ang patuloy po na mangusap sa bawat isa sa amin na tunay po ay magkaroon kami ng excitement. Magkaroon kami, Lord, ng joy. Magkaroon kami, Panginoon, ng pagkakaroon po ng commitment na maging bahagi kami sa patuloy po na pagpapalago ng ubusan mo. Because we believe, Lord, that we are now in the last days, Panginoon. At alam namin, anytime, Panginoon, babalik ka na po. At nais po namin na sa pagbalik po ninyo, abutan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na mainit na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Sapagkat sabi sa iyong salita, kung kami ay maligamgam, kami ay isusuka po ninyo. Kaya Lord, tulungan mo po kami na lagi kaming mag-uminit. Ano man po ang mga bagay na pinagdadaanan namin sa buhay, mga testing in life, because that's part of our journey as Christian. Pero meron kaming assurance na kapag kami ay nasa iyo, ang tagumpay ay lagi po nasa amin, Panginoon. Bagkat ang Diyos namin ay matagumpay noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya Lord, maraming salamat po. Thank you for the life of Brother Jopper, Panginoon, na patuloy niyo pong dinidevelop at patuloy, Lord, na pagsunod at pagpakikipag-isa, Panginoon, upang maging bahagi sa pagtuturo, Panginoon, ng iyong mga salita. Hindi madali magturo, Panginoon. But because of his obedient heart, Panginoon, lagi mo siyang pinagpapala at tinutulungan mo. And I just continue to pray, Father God, na patuloy mo siyang pagpalain pa, Lord, sa kanyang pag-aaral ng iyong salita. Palawakin mo pa, Panginoon, sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo, ang kanyang pag-unawa sa iyong salita nang sa gayon isa siya sa mga tagapagturo pa, Panginoon, ng mga tao na makakasalamuha po niya at makakasama namin dito upang mapalakas at magpalakasan ng bawat isa sa layunin na patuloy ka pong mapaglingkuran anuman ang aming pong mga pinagdadaanan sa aming buhay. Lord, whatever the long-standing prayer na mayroon silang mag-asawa na magbibigay ng lugod sa iyo, Lord, kami po ay nakikiisa, Panginoon, nakatagpuin niyo po nawa ito at magdulot ito sa iyo, Panginoon, ng kaluwalhatian. Maraming salamat din po sa bawat isa na nandito, Panginoon, at inuna po ang inyong katuwiran. Ako po ay naniniwala at nananampalataya, Panginoon, na kayo po ang patuloy na mangungusap sa kanila. Kayo po ang magpapalago sa mga butil ng iyong salita na natanim ngayon sa kanilang mga puso. Hayaan mo, Lord, na patuloy po nawa silang lumago at kauhawan at kagutuman po nila ang patuloy po na hindi lamang pakikinig ng iyong salita, magkaroon din po nawa sila ng interes na maghanap ng teacher po nila na tutulong po sa kanila para ipaunawa sa kanilang mga salita na kanila pong nababasa sa kanilang pag-aaral ng iyong dakilang salita, Panginoon. Alam namin, O Diyos, di pa po kayo tapos sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy po kayong kumikilos upang baguhin ang buhay ng bawat isa sa amin, upang kami po ay maging daan, upang marami din pong mga tao ang mabago ang buhay, gamit ang binagong buhay namin, gamit ang aming pong masunuring puso and teachable heart, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Hindi ho kami titigil, Panginoon, na patuloy pong saliksikin ang iyong salita, sapagkat alam namin, kahit anong gawin talaga namin, hindi namin maaarok ng tuluyan ang iyong salita. That's why, knowing that, hindi kami titigil, Panginoon, sapagkat as we continue, Lord, to dig deeper upon your word, alam namin, mas marami kayong ipapagawa sa amin at marami kaming magagawa at may tutulong for the greater glory alone of you, O God, in Jesus' name. Maraming salamat po, Ama, at kung paano, Lord, na iningatan niyo po kami sa buong isang linggo, Panginoon, maging sa pagdako po namin sa lugar na ito. Patuloy po namin itinataas sa iyo ang aming isang linggong ito, Panginoon. Patuloy niyo kaming ingatan, patuloy mo kaming bigyan ng mga pagkakataon na kami po ay magamit upang magdala ng kaluluwa pabalik sa iyo. Sa anumang mga kaparaanan na nagmumula sa iyo, Lord, sa aming trabaho, sa aming pagtuturo, sa aming mga negosyo, sa aming pag-aaral, kung nag-aaral man, Panginoon. Mga estudyante, O God, gamitin mo po ang lahat ng pagkakataong ito upang tunay, Lord, na may extend po namin ang iyong territory. Make us always alert, Panginoon, and alive, and always in our mind, Panginoon, na kami po ay kamanggagawa po ninyo. Ang sa gayon, sa bawat pagkakataon, ay gamitin po namin ito in season or out of season, ay maipahayag po namin ang kaligtasang natanggap namin sa pakikipag-isa po namin sa iyo, sa mga tao
na nakikita po namin nadidiliman at maranasan po nila ang liwanag na sa iyo lamang matatagpuan aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Ama. And as we depart in this place, may the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. And everybody says, Amen and Amen. Tapos na po ang ating gawain. Kamayin po natin ang bawat isa. God bless, kapatid. See you again next Sunday.